Totoo ba to? Pero sayang no, konting points na lang at may isasali pa pala sana si Chelsea Manalo sa top 12 sa Miss Universe 2024. As in, napakasayang oh. Hindi ko alam kung tama ito or legit, pero kung makikita nyo, top 13 si Philippines. So, siya yung next in line kay Thailand na konti lang talaga, decimal points lang yung difference nila. And if ever man na may nalaglag dito sa top 12, si Philippines ang talagang maisasabak sa top 12. Kilatisin nga natin itong mga scores. So, si Peru meron siyang 9.787, yung pinaka-highest. Second naman si Russia, 9.763. Followed by Venezuela, 9.695. Chile, 9.693. Puerto Rico, 9.583. Mexico, 9.565. Si Argentina, 9.544. Bolivia, 9.403. Nigeria 9.316, Denmark 9.300, tapos si Canada 9.287, then si Thailand na pang 12 9.256. Tapos 4 points lang ang difference nila ni Philippines na 9.252. Pero si Dominican Republic 9.187. So tinalo pa pala ni Chelsea si Dominican Republic in any case na legit tong score na to. Para naman sa evening gown competition na allegedly leaked scores, so si Mexico ay nagtala ng 9.745, the highest. And then followed by Venezuela with 9.619. Pang third naman si Denmark, 9.605. Tapos si Nigeria, 9.343. And then si Thailand naman, 9.300. So sila yung nakuha sa top 5. Hindi ko alam kung legit to or hindi. Basta ito yung scores. For 2024 ng Miss Universe, sila ang mga inatasang selection committee or yung mga judge. So bilang judge, responsible sila sa pagpili sa top 30 during the preliminary competition. So sila yung nag-interview and then dun sa swimsuit and then sa national costume and I'm not sure kung pati sa gown competition. So from top 30, ayan, na-cut off into top 12. So, sino nga ba itong mga judge na to? So, itong mga selection committee ay sina Lele Pons, American Venezuelan, si Margaret Gardiner, South African and former Miss Universe, si Nova Stevens na Canadian activist and former Miss Universe contestant, si Dr. Camila Giribiti, ayan, correct may pronunciation, American-Cuban. Tapos si Gary Nader, Lebanese-Dominican, si Eva Cavalli, Austrian, and then si Michael Cinco, Filipino. And then Fariana, she is a Colombian artist and influencer. And then Jelu Kabachi, American. Gabriela Gonzalez, Mexican. Then Jessica Carillo, Mexican. And then ang head judge sa selection committee ay si Emilio Estefan, Cuban-American na artist. Kaya, eto na yung natawag na top 12 kahapon, sina Bolivia, then si Russia, Mexico, Chile, Venezuela, si Thailand, Argentina, Denmark, Puerto Rico, Canada, Nigeria, and then Peru. And then after nyan, yung top 5 naman na tinawag ay sina Mexico, Venezuela, si Nigeria, tapos si Thailand, and then Denmark, na in which si Denmark ang tinaguriang Miss Universe 2024. Do you think panahon na ba talaga para ilabas yung mga scores, especially sa semifinals round, sa swimsuit, and then sa gown competition sa Miss Universe? Katulad ng nangyari nung time ni Venus Ra. So, nung tinawag yung top 15 semifinalists, di ba? Each candidate, kapag lumarampas sila sa swimsuit, lumalabas yung scores nila. And if I'm not mistaken, yung score ni Venus Ra ng swimsuit ay 8.9 plus na third highest, and then sa gown naman ay 8.5 plus na pang fifth, kaya nakuha siya sa top 5. So, is it already high time para ilabas ang mga scores ulit? Para sa akin, okay na ako sa top 30 finish ni Chelsea Manalo. It's because ang hirap kaya makapasok sa top 30. Pero she deserves that spot.
And syempre naman no, para sa akin masaya pa rin ako dahil naipagpatuloy ni Chelsea yung placement streak ng Pilipinas. So 2 in a row I mean. Tapos may pakonsuelo pa no na hinirang siya as Continental Queen of Asia as Miss Universe Asia 2024 with all those incentives in a form of cash, in kind, pati na rin ang travel trips, 'di ba? So what more can you ask for? So anyway, congratulations Chelsea, Chelsea, and you made the Philippines proud. Anyway, bahala na si Madam tsaka yung kanyang abuelo sa eksenang ganyan kung ilalabas ba nila yung transparency such as revealing the scores or not. So, and I'm not sure kung kailan maibabalik yon. So anyway, that's my latest update. So, follow niyo na lang ako sa aking mga social media accounts kapag interesado lang naman kayo. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.